Gaga, ang tagal mo. Ito na, patapos na. O, Junie, ikaw nang bahala dito, ha? Opo, ina. Tara. Carla, kakain na. Ate, saan si Mama? Saan ba siya pumupunta? Magtatrabaho. Nasa kabilang barangay siya kay Tatay Anay para may pambayad tayo ng kuryente. Lagi na lang siya wala. Hindi niya na tayo nakakasama. Paano na tayo? Hayaan mo na, Carla. Intindihin mo na lang siya. Ang tagal naman ng mahal ko. Hello, mahal. Sensya ka na mahal, ngayon lang tayo nagkita. Ayos lang yun. Alam mo naman, may mga anak ako. Huwag mo na sila isipin. Flowers for you. Thank you. Matapos lumisan ng kanilang ina, inako na niya ang responsibilidad na dapat tugunan ng isang butihing ina. Sa naturang edad, natutunan niyang gawin ang mga gawaing bahay at ang mga bagay nang walang nagtuturo sa kanya. Sa kanyang kalagayan, siya sana ay isang batang nag-aaral na puno ng pangarap at may natatanggap na pagmamahal mula sa kanyang ina. Isang natatanging bagay na kanyang inaasam-asam. Sa kabilang banda naman, ang ina ni Junie ay hindi na nakapagtrabaho ng maayos at tuluyang itinoon ang pansin sa pagkakaroon ng iba't ibang kasintahan na nagresulta sa pagkakaroon niya ng pagkukulang sa pagganap bilang isang ina. Junie, kumain na ba kayo magkakapatid? Hindi pa, aling sana. O ito ulam ha. Naku, saan na ba ang iyong ina? Hindi ko alam eh. Nagtatrabaho pa po siguro. Naku, style lang yan ng nanay mong lakaret. Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Okay lang ho yan, aling sana. Ang maalaga na alagaan ko ang aking kapatid. Makalipas ang ilang araw na wala ang kanyang ina, naglakas loob naman si Junie na kausapin ito patungkol sa pagkawala ng ilang araw. Paghugasin. Ina, saan ho kayo galing? Ilang araw na po kasi kayong wala. Saan pa ba ako pupunta? Eh di sa trabaho. Parang sinasabi mo naglalakwatsa lang ako ah. Hindi naman ho sa ganun, ina. Ilang araw na po kasi kayong wala. Lagi po kayong hinahanap ni Bunso sa akin. Ang kulit mo ah. Nag-iwan naman ako ng pera. Tsaka nakauwi na ako, diba? Dada ka ng dada dyan, marinig tayo ng bisita. Sorry ho, ina. Nagsasabi lamang po ako. Isang linggo na rin po kasi ako hindi pumapasok eh. Wala akong pakialam. Tapos ka na ba dyan? Oo, tara na sa taas. Ate, nandito na si Mama. Wala na naman si Mama. Wala na naman kami ulam. Naglakas loob si Aling Sena na pansinin ang dalaga upang ito ay kausapin at hingin ang pahintulot nito na siya ay makausap ng isang social worker patungkol sa kasalukuyan nilang kalagayan. Matapos makausap ni Aling Sena si Junie, inisip niya ang mga sinabi nito patungkol sa paghingi ng consent upang sila ay kausapin ng isang social worker. Batid niya na may kinalaman ito sa sitwasyong kinahaharap nilang dalawang magkapatid sapagkat wala na silang balita patungkol sa kanyang ina. Pangalan to na. Sino Marvin? Edad. 56. Adal. Bulala. Salamat ka po. Ay, ma. May bata ko ba? Ano ba yan? Ma, kailangan ko ba
Ay, Nay, mamaya na po natin pag-usapan yan, ha? May tamang lugar po para dyan. Pumunta po kayo sa office namin at pagtapos po nito, pupuntahan ko po kayo para dyan. Sige po, ma'am. Sige. Nagkaroon ng pagkakataon si Aling Sena na mailapit ang sitwasyon nila Junie sa isang social worker na napagtanungan niya. Sa hangad niyang matulungan ang dalawang bata, matiyaga siyang naghintay rito upang kausapin ng masinsinan. Sa kanilang pag-uusap, napagkasunduan nilang bisitahin ng social worker ang dalawang bata upang makita at malaman ang totoong sitwasyon nito. Kunin ko po yung number niya, Nay, para pag pupunta po ako doon makapag. Ay, sige po. Ano po bang araw na hindi kayo, ma'am? Kayo na lang magpindot-pindot dyan. Sa Sabado po. Hirapan ako dyan. Tawagan ko na po kayo pagpapunta na. Ay, sige po, ma'am. Nay, saan nga po ulit kayo banda nakatira? Ay, ma'am, dito po kami banda sa barangay. Street. Ay, ma'am, dito po banda, ma'am. Po, ma'am, ito po ang bahay ng mga bata. Isang linggo na pong wala ang nanay nila dyan. Ito po ang bahay ko, kaya makikita ko po sila. Tara po, pasok. Aling Sena, ma'am, pasok po kayo. Pasensya na po, magulo ang bahay. Yan na ba ang kapatid mo? Opo. Nang makilala ng social worker ang dalaga, sinimulan niya itong kumustahin at sa pagbabahagi ni Junie ng kanyang mga karanasan, minabuti ng social worker na maiparamdam sa dalaga ang suporta at kalinga na kailangan nito. Mayag ka ba na dami kayo magkapatid sa DSWD para matulungan kayo? Opo, ma'am, kung yun ang makakabuti sa aming dalawa. Sige, tama yung desisyon mo na yan para matulungan kayo magkapatid. Makalipas ang ilang taon, sa tulong ng kanilang bagong pamilya, bumuti ang kalagayan ng magkapatid. Si Junie ay nakapagtapos ng kolehiyo at si Carla naman ay kasalukuyang nag-aaral. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nakita ni Junie ang kanilang ina. Hindi nito inaasahan na makikita niyang muli ang kanyang ina sa sitwasyong sila ay payapa ng namumuhay ng kanyang kapatid. Nak? Ay, paano mo ako nahanap? Pasensya ka na ngayon na nagpapagka. Pasensya? Hindi mo ba alam na natin pinagdaanan ko? Simula na iniwan mo sa akin si Bunso. Ako ang tuway ng ina niya. Hindi na nga ako pumapasok sa eskwela para maalagaan siya. Saan ka? Nak, pasensya na. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Kaya wala akong karapatan sabihin mo. Pasensya sa akin hanggang ngayon. Ang mga hindi magandang karanasan ni Junie ay hindi naging hadlang upang muli niyang mapatawad at makasama ang ina. Sa loob ng mahabang panahon, naglakas loob si Junie na tanungin ang ina sa naging pagkawala nito. Nay, gusto niyo po bang magkwento? Sige, dito tayo sa tabi. Ganito kasi yung nangyari. Ang tinamasang mabuting pamumuhay ng magkapatid ay siyang kapalit naman ng dagok na kinharap ng kanilang ina sa kamay ng nakarelasyon nito. Si Melody na kanilang ina ay nakaranas ng pang-aabuso at pangmamaltrato, dahilan upang siya ay tuluyang mawalan ng koneksyon sa kanyang mga anak. Matapos maibahagi ng kanyang ina ang naging karanasan, tila'y nabunutan ng tinik si Junie at nakaramdam ng kagalakan sa kanyang puso at isipan.
Kamusta na pala si Aling Sena? Wala na siya, Nay. Simula nung nag-aaral ako. Ah, ganun ba? Uy, te! Nay, ikaw ba yan? Ayla, anak. Ikaw na ba yan? Nay! Ang laki-laki mo na. Bilang isang anak na nagkaroon ng mapait na karanasan sa kanyang paglaki, nanaig pa rin ang pagmamahal at kapatawaran niya sa kanilang ina. Bilang pagsisisi, pinatunayan ni Melody na hindi hadlang ang pagkawalay sa mahabang panahon upang makabawi sa kanyang mga anak. Ikaw nang bahala dito, ha? Bugbog ako. Totoo. Rodrigo. Ang tagal naman ng mahal ko. Agoy. Tawa ng ako. Pangat naman ng mama ko. Ito si mama. Ito ang ate ko. Sayaw-sayaw ka dapat, ah. Go. Go. Ay, punye. Wala pa nga.